Magandang araw po sa inyo mga Kapinoy. Sir Obit po ito, physical therapist. Ang topic po natin ngayon mga Kapinoy ay yung phase 3 na po tayo ng ating physical rehabilitation ng lateral ankle sprain. Ito po ay 7 to 10 weeks after the injury or pagkatapos tayong matapilok. Ang mga goals po natin dito mga Kapinoy ay bago ang lahat, ang Kapinoy Physical Therapy po ay hatid sa inyo ng Chickenatics. Ito po ay matatagpuan sa likuran lang po ng Robinson's Novaliches at ito po ay napakalinamnam na grilled chicken. Ipagtanong nyo na lang po sa mga masisipag natin na mga tricycle drivers kung saan po sila nakapwesto. Ngayon po mga Kapinoy, unang goal po natin ay yung to optimize muscle strength. Ito po yung para ma-maximize yung mga kalamnan natin, yung lakas ng ating kalamnan, lalo na po sa may bandang puwitan, sa harapang bahagi ng ating hita, sa balakang, sa likuran ng hita, sa legs at sa mga ankles natin. Ang pangalawang goals po dito ay to optimize balance. Ito po yung para mapaganda yung ating pagbalanse, lalong-lalo na po yung pagbalanse natin habang tayo ay gumagalaw. Ito po ay tinatawag natin na dynamic balance. At ang pangatlo pong goal dito ay to initiate plyometric activities. Ito po yung mga activity na nangangailangan ng pagtalon gamit po ang dalawang paa, isang paa, pagtalon na ang babagsakan ay unsteady surface, firm surface, at kung ano-ano pa para po ma-challenge ang ating functional capabilities. At ang huli pong goal dito ay to initiate return to running. At hindi na po natin itatapik yan mga Kapinoy kasi po ang inyong lingkod hindi naman po specialist sa sports therapy. So, at saka yung mga audience or target audience po natin dito ay mga karaniwang mga Pilipino po na natapilok at hindi naman po yung mga competitive na mga atleta. Okay? Ngayon po, umpisa na po natin yung mga ehersisyo natin mga Kapinoy. Yan po mga Kapinoy, umpisa na po natin ang strengthening exercise natin sa ating lower extremities, lalo-lalo na sa may bandang puwitan at sa hita. Okay? Ang may re-recommenda ko po sa inyo kung wala kayong weights na pwedeng gamitin, pwede rin po yun. Damihan nyo lang yung repetitions nyo. Kunyari, kung may weights kayo dati, nagagawa nyo 10 beses na pag-squat, gawin nyo hanggang mga 30 repetitions, pero tamang forma po yan, okay? I-cross nyo lang yung kamay nyo dito sa may bandang dibdib, shoulder width stance dapat, ayan, tapos squat kayo ng ganyan. Yan, 1, 2, yan, hanggang 30 reps po yan. Pero kung hindi nyo kaya ng 30 reps, pwede rin gawin yung 10 reps lang. Tapos, i-cut nyo na lang into several sets. Kunyari, 10 reps times 3 sets. Okay? Sa side B po, ganito po yan. Cross nyo yung arms nyo kung wala kayong ankle weights. Yan po ang tamang forma. Yung tuhod nyo po, hindi lalampas sa inyong mga toes. Okay? Yan po, mag-squat kayo ng ganyan. Ngayon, kung may kettlebell naman kayo, yung tamang bigat lang, mga 20 pounds ang para sa akin. Yan, para mapalakas yung mga kalamnan nyo. Yan, squat kayo ng ganyan. Yan, sabihin natin 10 reps times 3 sets. Or pwedeng dagdagan nyo rin, kunyari 12 to 15 reps times 3 sets. Okay? Ngayon, kung dumbbell naman ang gamit nyo, tulad nitong dumbbell na to, yan, hawakan nyo yung dumbbell na ganito. Yan. Yan, tamang forma po mga Kapinoy ng pag-i-squat. Okay. Ngayon naman po mga Kapinoy, para i-progress po yung squats kanina na dalawang paa ang gamit, pwede namang isang paa lang ang gamitin nyo. Okay, kunyari itong kanang paa ko yung single squat ko, kailangan ko ng matibay na upuan dito. Lagyan nyo na lang ng cushion para hindi dumulas yung paa nyo kasi ipapatong nyo yung isang paa nyo dito. Okay, ganito po. Ngayon, kung hindi nyo kayang gawin to na kayo lang mag-isa, kailangan meron po kayong alalay. Dapat may nag-aantabay po sa inyo. Okay? Ngayon, i-cross ulit yung kamay nyo sa chest.
Tapos, pwede kayo mag single leg squat. Yan, kung makikita nyo mga kapinoy, yung tuhod ko po hindi lumalampas sa toes ko. So, yan po ang tamang forma dyan. Yan, ganyan. Okay? Ngayon, pwede nyo naman gamitan ng kettlebell. Pero dahil mahirap po itong mga ganitong exercise, kailangan po yung maliit na kettlebell lang, huwag yung sobrang laki. Kaya maliit na dumbbell. Okay? Okay, ulitin natin. Patong dyan. Yan, pwede po itong gawin. Yan, ganyan. 1. Okay, ganyan po. Mga 10 reps, gawin yung 3 sets na para ma-maximize yung lakas nyo. Ngayon naman po mga kapinoy, kung gusto nyo palakasin yung anterolateral leg nyo, yung muscle dito, na nagpapagalaw sa inyong paa pataas. Yan, dorsiflexion po ang tawag dyan. Ngayon, kung wala kayong ankle weights, dapat may mahawakan po kayo. Kunyari sa mesa o kaya sa poste. Ang gawin nyo, tulad dito may hinahawakan po ako para hindi ako matumba. Ang gawin nyo, yung kamay nyo, ito yung palalakasin nyo kunyari. I-resist nyo yung hita nyo ng pagganon. Okay? So ito, i-resist kong ganon. Hold nyo. Yan, nararamdaman ko, nagpa-fire yung dorsiflexor muscle ko. Yung nagpapataas ng mga toes ko. Yan, mga 5 seconds. Yan, ganyan. Sa side view po ganito. Yan, hold. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Yan po, pwede nyo pong gawin yan, ha? Tapos sa kabila naman, gawin yung mga 10 repetitions times 5 seconds hold. Okay? Para ma-maximize yung pagpapalakas ng dorsiflexor muscles nyo. O kaya pwede nyo namang gawin to. Yan, kung nakikita nyo sa sahig. Kung may cushion kayong ganito, ibaba nyo lang yung kalahati ng paa nyo. Yan, dapat may nahawakan po kayo dito o kaya may alalay kayo. Ayan, tapos itataas nyo yung toes nyo. Okay? Yan, ganyan. Pwede nyo i-hold. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Hanggang 10 beses po. Gawin nyo mga 10 reps. Tapos 3 sets. Okay? Ngayon naman po mga kapinoy, para mapalakas po yung calves natin, yung muscle po dito sa likuran ng ating legs. Kung wala kayo ng cushion, pwede kayong gumamit ng mga lumang PLDT na libro. Ngayon po, kung meron kayong cushion na ganito, mas maganda po yan. Kasi po, iapak nyo lang yung kalahati ng paa nyo pataas dito sa cushion, tapos hawak kayo, tapos tingkayad kayo ng ganyan. Yan, ang goal nyo dito hanggang 25 reps, gawin yung 3 sets. Okay, ngayon po, pag medyo lumakas na, kunyari ito yung injured na ankle nyo, ngayon, subukan nyo mag single leg stance. Okay, gawin nyo po dito yan, itaas nyo yung kabilang paa, pero nakahawak po kayo, tapos dahan-dahan nyo itaas. Yan, huwag masyadong mataas kasi baka ma-re-injury po kayo. Okay? Ang goal nyo dito is up to 25 reps. Ngayon, kunyari masakit, hindi nyo kaya, di huwag nyo gawin. Safety first po tayo. Okay? Ngayon po mga kapinoy, law of nature po, dapat pantayin nyo. Yung kabila naman, gawin nyo sa kabila para hindi maiwanan yung muscle mass ng kabilang hita. Okay? Ngayon naman po mga kapinoy, kung may dumbbell po kayo, tulad nitong hawak kong dumbbells, gamitin nyo po yung dumbbell nyo para ma-maximize yung strength ng calves nyo. Yung muscle sa likurang bahagi ng legs. Ngayon, ganito po ang gawin nyo. Yan, ganyan. Tingkayad habang may dumbbells. Yan. O kung may cushion kayo na ganito, sa kulay blue na to, iapak nyo yung kalahati ng paa nyo pataas. Yan, para ma-maximize yung stretch sa muscle. Tapos magtingkayad kayo dito, hawak ng dumbbells. Yan. Pero advice ko sa inyo, huwag nyo gagawin to. Huwag kayong gagawa ng unilateral leg pumps o kaya exercise na gano'n na isang paa lang.
kasi baka mapunit ulit yung ma-sprain ulit yung ankle nyo. So dalawang paa na lang po para sigurado na hindi kayo re-injury. Okay? Ngayon naman po mga Kapinoy, to optimize balance, ngayon tuturuan ko kayo ng mga technique para ma-improve agad yung balance nyo. Kunyari ito yung na-sprain na ankle nyo, so kailangan nyo ng mga cones. Ang gamit ko ngayon is 4 na cones. Ngayon mga Kapinoy, magbabalanse ako ngayon dito sa na-injured na toes ko. So, ilalapag ko po yung cone, pero magbabalanse ako dito sa paa ko sa kanan. Yan, sa unahan muna, balik. Tapos, dito sa kabila. Yan, balik. Tapos, hawakan ko to sa kanan ko, tapos ilalapag ko to dito sa kabila. Squat. Yan, balik. Yan. Ngayon, kung mahirap po itong mga Kapinoy, kung hindi nyo kaya, huwag nyo pilitin. Okay? Ngayon, pupulutin ko na naman sila isa-isa. Mag-uumpisa ako dito sa kanan. Babalanse. Yan, pasok. And then sa harap, pupunin ko yung cone. Tapos ililipat ko ito sa kabilang kamay para makuha ko yung kabilang cone ng kaliwang kamay. Yan, pasok ko dito. Yan, okay? Pwede nyo gawin mga 5 repetitions, yung pagkuha at paglapag at pagkuha ng mga cones. At gawin yung mga 3 sets. Okay? Ngayon naman po mga Kapinoy, pwede kayong gumamit ng wobble board. Ito po yung wobble board mga Kapinoy. Yan. Kung meron po kayo nito, mas maganda. Kasi kasama din to sa program. Okay? To optimize your balance. Ngayon, gawin ko muna, iaapa ko yung normal na foot ko. Tapos sunod yung na-injured. Okay? Tapos ibabalanse ko yung sarili ko sa wobble board. Igagalaw ko ng forward and back. Forward and back. Yan. Dapat po hindi maingay, hindi tumutunog. Dapat smooth lang. Yan. Ang bilang niyan, 1, 1, 2, 2. Okay? Pagkatapos po niyan, kunyari nakasampu na kayo, pwede namang side to side. Yan. 1. Dapat po smooth. Wala masyadong tunog. 2. Ganyan po, side to side sa wobble board. Ngayon, pag nakasampu na kayo, ayan, ibababa nyo yung, unahin nyo ibaba yung na-injured nyong ankle. Okay? Para hindi madisgrasya. Okay po? Yan po mga Kapinoy, pwede nyo rin po ipagawa tong balance training na to. Kunyari, itong kanan yung na-injury sa inyo. Yan, ganito po. Gamitin nyo lang yung arms nyo para makapag-counterbalance. So, una, ganyan, 1, 2, 3, 3 to 5 seconds hold po yan. Yan. Tapos, pag ganon, 1, 2, 3. Yan. Tapos sa likod, 1, 2, 3. Tapos, hip flexion, 1, 2, 3. Okay? Ulit. Sa side view po, ganito. 1, 2, 3. Tapos, sa side, 1, 2, 3. Sa likod, 1, 2, 3. Tapos, hip flexion, 1, 2, 3. Pwede nyo pong gawin yan na 5 to 10 repetitions, okay? Para po sa balance yan. Ngayon po yung balance drills na yun, pwede nyo rin pong gawin sa unsteady surface, tulad nitong cushion na to. So, ito yung injured na area, yung right, okay? So, umpisa natin. 1, 2, 3. 3 to 5 seconds hold. 1, 2, 3. Tapos, sa likod. 1, 2, 3.
Tapos, hip flexion. 1, 2, 3. Yan, gawin nyo po yan ng 5 to 10 repetitions. Yan po ang progression ng isa. Sa firm surface yung una, ngayon naman po sa unsteady surface. Okay? Yan po mga kapinoy, mag-plyometrics na po tayo. Ngayon, umpisa nyo munang tumalon sa dalawang paa. So, sa side view ko na lang po papakita para makita nyo yung tamang paggalaw. Okay? So, ganito po siya. So, talon, pagbagsak, ganyan, straight. Talon, yan. Kasi ito po ang pag-bend ng tuhod nyo, siya yung nagsisilbing shock absorber para hindi lahat ng bigat nyo pumunta sa ankle. I-assume natin yung right ankle ko yung may diferensya dito. So, dito ako sa kabila. Yan, talon. Yan. Hanggang 10 beses, pwede na po yan. Ngayon, ipoprogress nyo po ito ng pagtalon-talon ay hindi magbe-bend yung tuhod. Yan, ganyan. Try nyo mga 10 beses, 10 talon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, hanggang 10 po yan. Ngayon po mga kapinoy, pagkatapos naman po nung a double leg jumping, ang gagawin nyo, try nyo namang mag single leg jumping. Pero ganito po ang gawin nyo. So, start dito sa bandang kanan. So, ganito. Yan, ganyan po. Pero ang advice ko sa inyo, mas maganda po, bago nyo gawin tong plyometrics na to, bendahan nyo muna yung injured ankle nyo para sigurado. Yung tinuro ko sa inyo kung ng tamang pagbebenda, yung po i-apply nyo. Ganito po pagbilang nitong plyometrics na to, okay? So, half, half, 1, half, half, 2, half, half, 3. Okay? Ganun po hanggang 10 beses po. Gawin nyo hanggang 3 sets. Okay? Ito naman po mga kapinoy, pwede naman kayong tumalon from hard surface to unsteady surface. Pwede i-combine po yan. Tulad nitong gagawin ko. Galing sa steady surface, tatalon ako sa unsteady surface which is the cushion. So, ganyan po. Talon. Yan, bagsak dyan. Talon ulit sa kabila. Okay? Hindi ko ina-advise na tumalon kayo pabaliktad o kaya pa ganyan. Huwag gagawin yan. Delikado yan. Umikot na lang kayo. Tapos ulitin ulit yun. Okay, talon. Ayan, tapos sa baba. Okay. Hindi ko rin ina-advise na tumalon kayo isang paalam. Yung ganito. Nako, delikado po yan. Sa competitive sports na po yan. Huwag niyo pong gagawin yan. Okay? At yan po mga kapinoy, na ipakita ko na po sa inyo yung mga exercises na pampalakas po ng ating mga muscles sa lower extremities. Kasama na rin po doon yung balance training at plyometrics. Ngayon po, yan na po yung huling bahagi ng ating physical rehabilitation for ankle sprain or lateral ankle sprain. Salamat po sa inyong oras mga kapinoy. Sa susunod po ulit. Bye!